Kumusta? Yang Sin, 3 taon ka ng kasal, ni hindi mo alam kung ano ang itsura ng asawa mo. Para sa akin, kapag umuwi siya, diretsuhin mo na. Sabihin mong may iba ka ng mahal, umibig ka sa iba. Gamitin mo yon para makipag-ayos ng diborsyo. Makatwiran yon? Pwede rin naman. Ang mukha, ang katawan, mas maganda pa kaysa sa modelo sa magazine. Paumanhin. Maaari bang makausap? Tanong ko lang, ikaw ba si? May trabaho ako. Hindi ko alam kung interesado ka. Trabaho? Guwapo, kami. Ay hindi magkakilala, di ba? 20,000 piso ang sahod kada buwan. Simple lang ang trabaho. Kailangan mo lang tumira sa bahay ko, magbihis ayon sa gusto ko, at kausapin ako paminsan-minsan. Wala nang ibang kahilingan. Ibig mong sabihin, gusto mo akong alagaan? Bahala ka sa interpretasyon mo. Pero ulitin ko, kailangan mo lang sumunod sa mga hinihingi ko. Hindi mo kailangan gumawa ng anumang bagay na labas dito. Inisip mo na ako'y mahina. Pero sakto lang kasi kailangan kong maghanap ng taong maglolo ko para takot ang asawa ko sa ngalan. At kailangan niya ako bilang kapalit. Sakto talaga para sa plano kong paghihiwalay perpektong kasangkapan. Sige, tatanggapin ko ang trabaho. Sige, ano ang pangalan mo? Yang Shin, Magandang pakikipagtulungan. magandang pakikipagtulungan. Si, Tara. Ito ang kontrata. Basahin mo muna. Sabihin mo agad sa akin kung may problema. Si, Ito ang mga damit na inihanda para sa iyo. ang gusto ng gwapong ito ay maganda ang taste. Parang kapareho ng mga damit ko sa bahay. Bilang good girl. Kamusta? Ginoong Fu. Ito ang mga detalye ng kontrata. Ang mga benepisyo ay pareho sa napag-usapan. Kung walang problema, lumagda ka. Si. Ginoong Fu, bukod sa pananamit at pamumuhay hobbies at mga talento, may mga partikular na hinihingi? Wala nang ibang hinihingi. Gawin mo lang kung ano ang dati mong ginagawa. Grabe, ang hirap ng sitwasyon niya. Kahit ang ugali ng gusto niya, hindi alam. Naaawa ako sa kanya. Pero may isa pang bagay na dapat sundin mo. Ang kwarto sa pinakadulong hilaga ng ikalawang palapag ay hindi dapat pasukin. Ang mga dokumento sa silid-aralan ay hindi dapat galawin. Pagdating ng 10 p.m., hindi dapat mag-ingay. At Naintindihan, pero mayroon din ako kondisyon. sabihin mo, Maghanda ng silid pagpipinta para sa akin. sige, papaghanda ko ang katulong ng kwarto sa unang palapag para sa iyo. Sandali, May problema pa? nag-usap na tayo ng matagal na kapirma na sa kontrata, pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Fu ang pangalan ko. Fu, ang apelyido ko. Fu? Yung Fu ba ng kilalang pamilyang Fu? Fu na yung bayad. Ah, si Ginoong Fu pala. Binibining yan. Kinukuha kita dahil pareho tayong may kailangan sa isa't isa. Sana, manatili ka sa iyong lugar. Huwag kang gagawa ng anumang hindi nararapat. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Fu. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Trabaho lang, walang personalan. Hindi ako magiging pabigat. Mabuti? Tagapangasiwawang, walang tubig sa kwarto ko. Binibining yan. Kakasabi lang ng property management, sa building natin, may sira ang tubo. Inaayos na nila. Hindi pa sigurado kung kailan maaayos. Kung kailangan mo talaga ng tubig, sa banyo, sa first floor ka na lang maligo. Sige, sa first floor na lang ako maliligo. Sige, binibining yan. Nandyan na ang mga tuwalya at gamit sa banyo sa first floor. Ang likod. Ang linya. Ang ganda talaga. Tapos ka na ba tumingin? Hindi pa. Lumabas ka. Ang katawan.
Kung pwede siyang maging modelo ko. Kahit sketch lang, sulit na. Sulit na ang buhay ko. Unang araw pa lang, ganitong mababang paraan na ang ginamit para lumapit sa akin. Talagang babaeng pera lang ang nasa isip. Hoy, nanay, ano ba? GU, narinig ko na nakabalik ka na at nakapag-settle in. Baka pwede, maghanap tayo ng oras para puntahan ang babae sa pamilya Wen? 3 taon na kayong kasal, pero hindi pa kayo nagkita. Sa damdamin o sa prinsipyo, dapat talaga kayong magkita. Hindi na. Ang pagbabalik ko ngayon ay para mag-divorce. GU, nakita ko ang litrato ng bata. Maganda ang mukha, maganda rin ang aura. Magugustuhan mo talaga siya. Baka pwede, magkita muna kayo bago magdesisyon? Hindi na. Sa mukha ng isang estranghero, hindi ako interesado. Ay, sige na. Kung mag-file ka agad ng divorce pagbalik mo, masasaktan ang pamilya Wen. Ganito kaya, magbigay ka muna ng gift kay Miss Wen para magpakita ng sincerity. Pag-usapan ninyo ang divorce pagkatagal-tagal. Siya, alam ko. Sige, ganito muna. Hindi na kita istorbo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Sir, nag-drawing ako para maghanap ng inspiration. Ang liwanag sa kwarto mo, napakaganda. Pwede ba mag-drawing ako sa isang sulok? Isa na namang nakakainis na dahilan. Para makalapit sa akin, ginawa mo talaga ang lahat. Ano ang ginawa mo? Maganda ang ginawa mo. Para makalapit sa akin, nag-effort ka talaga. Kapag tapos ka, umalis ka agad. President Fu, pwede ba mag-drawing pa ako ng konti? Pakiusap. Pwede, pero sagutin mo ang tanong ko. Magbibigay ako ng gift sa asawa ko. Ano sa tingin mo ang magandang ibigay? Kasal ka? Bakit ako pa ang pinag-aalaga mo? Nagulat ako. Ikaw, nakikipagrelasyon ka sa iba habang kasal. Ang trabaho mo, hindi ko ito gagawin. Anong pinag-aagawan mo? Mag-asawa lang kami sa ngalan. Walang pagmamahal. Arranged marriage ng pamilya. Nag-uusap kami ngayon para mag-divorce. Pero ang pamilya ay nag-utos. Panatilihin ang pagiging mag-asawa sa harap ng publiko para ipakita ang pagpapahalaga. Kaya kailangan kong magbigay ng regalo. Ano sa tingin mo ang magandang ibigay? Ah, ganito pala. Ano ang gusto niya? Hindi ko alam. Sige, kung hindi mo alam ang gusto niya, magbigay ng bracelet o necklace. Ang mga alahas na ganito ay karaniwang safe para mukhang pinag-isipan at hindi magkakamali. Halimbawa, Anguish Classic Series. Maganda at klasiko ang disenyo. Maraming babae ang gusto ito. Tapos na ang sagot ko sa tanong mo. Maaari ba akong magpatuloy sa pagguhit? Ikaw ang bahala. Ang asawa ko kapag seryoso sa trabaho. Napakagwapo talaga. Ang art studio na inihanda ng asawa ko, napaka-thoughtful. Magbibigay ng alaga sa asawa kong nag-overtime. Kumusta? Magandang araw. Magandang araw, Miss Wen. Ito ay delivery mula sa Zhengshuan Jewelry. Ang necklace na in-order mo ay na-deliver na. Maaari ba kayong mag-sign para sa pagtanggap? Necklace? Wala akong in-order na necklace. Mali ang numero mo. Ang aming jewelry delivery
ay one-on-one service sa mga client. Hindi kami nagkakamali. Dito ay Mr. Fujiyu na nag-utos na ibigay ito sa Ms. Wen Yangshin. Fujiyu. Anong necklace ang ibinigay niya? Ito ay mula sa Wish series, ang classic necklace. Ano? Sino ang nagpadala? Ano ang ipinadala? Miss Wen, si Mr. Fuziyu po ang nag-order nito para sa inyo. Wish Series Diamond Necklace, classic version. Yung classic version ng Wish series? Hindi ba ito yung necklace na itinuro ko lang sa kanya nang basta-basta kaninang umaga? Paano niya naisipang mag-order ng kapareho para sa akin? Hindi nga? Pakitanong po, kung anong oras po ito in order? Ayon sa system, 7:08 AM. 7:08? Hindi pa ako gising noon. Mukhang coincidence lang, at sikat naman talaga ang necklace na ito. Sige, pakilagay mo na lang sa may tita sa pinto. Salamat. Alam kong hindi ka marunong pumili ng regalo. Kaya pagkatapos ng tawag kaninang umaga, ipinadala ko na lang agad. Yung usapin sa diborsyo, pag-usapan natin mamaya. Hello? Magandang araw. Kaninang tanghali, nag-order ako sa inyo ng isang Wish Series Diamond Necklace, classic version. Kailangan kong i-cancel ang order ngayon. Salamat. See ya, Mr. Fu. Anong ginagawa mo dito? Tita, kilala niyo ako? Ay, syempre kilala kita. Hindi ba't ikaw ang... Inay. Inay. Ito, si Xingxin. Anak, anong nangyayari? Inay, mahal ko na si Xingxin. Gusto kong makasama si Xingxin. Mahal, ang bait mo. Ay naku, napakagandang balita yan. Inay, kumain na po ba kayo? Gusto niyo bang sumabay? Huwag na, huwag na. Kumain na ako. Pakiakyat mo nga yung maleta ko. Inay, bakit may dala ka pang bagahe? May matalik akong kaibigang galing sa ibang bansa. Mananatili ako rito ng ilang araw para makapagkita kami. Bakit? Ayaw mo bang manatili si nanay? Siyempre naman. Manatili kayo hanggang gusto nyo. Hanggang gusto nyo. Hanggang... Anak, hindi ba kayo magkasama sa kwarto ni Xingxin? Inay, kami ni Xingxin. Nagkagalit kami nitong mga nakaraang araw. Siya, lumipat siya sa kwarto ng bisita. Hindi pwedeng ganon. Kapag may problema, kailangang pag-usapan agad. Pero dapat magkasama pa rin kayong matulog. Kapag magkahiwalay ang tulog, lalo kayong magkakalayo. Bilis, kausapin mo na si Xingxin at humingi ng tawad. Sing-sing, ako ang may kasalanan. Bumalik ka na sa kwarto, pakiusap. Mula ngayon, susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Edi mamayang gabi uuwi na ako. Ayos yan. Xingxin, kumain ka ng marami. Mahal, kumain ka rin ng marami. Ang dami mong ginawa buong araw. Ang ganda. Nakakatuwa namang magkasundo kayo. Nakakapanatag na ako. Nanay, hindi ka ba tutol na magkasama kami ni Xingxin? Ano ka ba ang babaw ng sinasabi mo? Ang relasyon ninyo, sa inyo yan, ang mahalaga ay masaya kayo. Masaya rin ako. Mukhang tanggap na ni nanay. Ang tungkol sa pamilya Wen, hindi na siya tutol. Xingxin? Sa susunod, kung itong batang to ay may ginawang hindi mo nagustuhan, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Nanay, Salamat po, tita. Ang bait-bait niyo po sa akin. Mabuting bata. Kailangan mong magpalakas. Ginoong Fu, ito ba'y paghihiwalay ng teritoryo? para malinaw ang hangganan, ikaw ang matulog diyan, ako naman dito. Pakiusap, sundin natin ang patakaran, binibining Wen. Manatili sa distansya at huwag lumampas. At huwag magkaroon ng ibang hindi nararapat na kilos.
Pahiram, yakapin kita sandali. Sige na nga. Sandali lang. Bukas na lang ako makikipagtalo sa kanya. Singsin, gising ka na? Anong gusto mong kainin para sa almusal? Ako na ang gagawa. Ma, hindi kami. Si, ma, alam ko. Magpatuloy. Huwag magmadaling gumising. Mr. Fu, hindi ko sinasadya. Hindi ako mahimbing matulog. Bata pa ako, mahilig ako mag-ikot sa pagtulog. Pasensya na sa abala sa pagpapahinga mo. Matutulog ako sa sahig ngayong gabi. Sina? Salamat, Mr. Fu. Sa mga susunod. Huwag mo na akong tawaging Mr. Fu. Ano ang dapat tawag? Sa harap ng mama ko, tawagan mo ako ng ganon. Ayos na. Para mukhang totoo. Tama ba? Mahal, Hindi mo kailangang tawagan ako ng ganon palagi. Tawagan mo ako ng natural lang. Basta hindi mahahalata ng mama ko. marami kang hinihingi. Sige, alam ko na. Mahal. Halika na, mainit pa ang almusal. Kamusta ang tulog mo kagabi? Masarap ang tulog ko kagabi. Matagal na akong hindi nakakatulog ng mahimbing. Baka pagod ka lang, diretso kang nakatulog. Alam ko, anak. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong magpahinga at magpalakas. Halika. Salamat. Tita, ang bait-bait mo naman po. Anak, ang sweet-sweet ninyong dalawa. May plano ba kayong mag-honeymoon? Honeymoon? Ngayon pa lang? Parang maaga pa para pag-usapan yon. Ano ba yan? Nagbibiro ka pa sa akin? Kung ano-ano na nga ang nangyari kagabi? Dapat lang mag-honeymoon kayo. Kawawa naman si Shingshin. Kung hindi, Tita, ang bilis naman po masyado. Kami po, hindi pa po namin napagpaplanuhan yon. Yung tungkol sa honeymoon, hindi naman po kailangang magmadali. Nanay, tama si Singsin. Maaga nga talaga para mag-honeymoon ngayon. Pag-uusapan namin yan ng dahan-dahan. anong maaga? Ang close-close ninyo, nagsasama na nga kayo. Yung honeymoon, natural na lang yon. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Yung mga bagay na yan, pag-uusapan namin. Sige na, sige na. Kayong mga bata na ang bahala. Ay, eto na naman ang kalimutin ko. Singsin, halika. Iabot mo ang kamay mo. Tita, ito. Ito ay pamanang alahas ng pamilya Fu. Noon, ibinigay ito sa akin ng lola niya. Ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo. Hindi pwede, tita. Napakamahal nito. Sinabi ko na para sa iyo. Tanggapin mo lang. Ito ang tradisyon ng pamilya. Ipapasa mo pa ito sa susunod na henerasyon. Jiyu. Parang hindi tama. 'Di ba? Nanay, sinabi niya na. Suotin mo na lang. Hindi basta-basta lang ang bagay na ito. Pamanang alahas. Paano? Ibibigay sa isang asawa na pangalan lang. Maganda talaga. Sakto rin ang sukat. Ikaw at ang bracelet. Talagang may pagkakatulad. Naibigay ko na sa iyo ang bagay. Masaya na ako. May lakad ako kasama Tita Wang para manood ng opera. Hindi ako uuwi sa tanghali. Ikaw na ang bahala sa sarili nyo. Jiyu, dali. Tanggapin mo para sa nanay mo. Nanay, ibinigay niya. Suotin mo na lang. Kapag tinanggal mo ito, syempre, mag-iisip siya. Akala niya ayaw mo. O kaya ang estado ng relasyon natin, may problema. Hindi mo rin gusto na malaman niya agad ngayon. Nanay, hinahanap mo ako? Hindi ko ba dapat hanapin ka? Ang post mo sa social media, ano ang ibig sabihin? May asawa at mahal sa mga sinulat mo. Sino ang tinutukoy mo? Nakita mo? Wala nang dapat ipaliwanag. Iyon lang. May nakilala akong taong gusto ko. Ano ba yan? Huwag mong kalimutan ang estado mo. Ikaw ay may asawa na. Kung ang pamilya, Fu. Ang pag-aasawa. Nanay. Ang pag-aasawa ko may tunay na kahulugan ba? 3 taon na. Ang asawa ko, ano ang hitsura niya? Hindi ko alam. Malaya siya sa ibang bansa. Hindi ba ako dapat maghangad ng sariling buhay? Hindi kami nakikialam sa isa't isa. Makatwiran iyon. Ay,
Bakit ka ba nagiging bulag? Kahit na Fujiyu ay hindi maasikaso sa bahay, sa 3 taon, walang lumabas na masamang chismis tungkol sa iyo. Kapag ginawa mo ito ngayon, kapag nalaman ng pamilya Fu, ikaw ang magiging may sala. Paano ka pa mananatili sa pamilya Fu? Kapag inapi ka, sino ang tatayo para sa iyo? Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Para sa kanya, handa akong magsakripisyo. Iyon ang tunay na pagmamahal. Ma, huwag mo na akong pakialaman. Desidido na ako sa kanya. Yang Shin, huwag kang padalos-dalos. Sige, kumbaga, kahit na totoong may gusto ka sa isang tao, hindi kita pipigilan. Pero sa inyong dalawa na lang yan. Bakit kailangan pang i-post sa social media? Magbibigay lang yan ng tsansa sa iba para siraan ka. Hindi pwede. Ano yon? Palihim? Gusto kong harap-harapan. Kasama siya. Ma, naisip ko na. Gusto kong hiwalayan si Ziyu. Gusto mong magdiborsiyo? Ang dali-dali para sa'yo. I-send mo sa akin ang location mo ngayon din. Pupunta ako dyan. Nako, nagiging tanga ka na. Nasend ko na ang location. Pumunta ka na. Hihintayin kita. Tita, may kailangan po ba kayo sa akin? Halika Yanshin. Marami akong biniling mga munting bagay ngayon. Tinawag kita para tingnan mo. Tita, ano po ito? Ang sweet ninyo po ni Tito. Dala-dala pa ang marriage certificate. Ay, hindi ito sa amin. Sa anak ko ito. Sa akin niya ito itinatago. Dala-dala ko na lang ngayon. Kung gusto mong tingnan, buksan mo. Hindi ko pa alam kung ano ang itsura ng kanyang asawa sa ilalim ng batas. Tingnan ko lang ng sandali. Wen Yangshin, ano ba ang ginagawa mo? Pribasidad ng sertipiko ng kasal. Kahit gusto kong tingnan, hindi dapat. Yangshin, bakit hindi mo na tinitingnan? Tita, wala naman akong espesyal na gustong makita. Marriage certificate lang naman ito. Noon, si Jiyu, itong marriage certificate na ito, ayaw na ayaw niyang tingnan. Yung ugali niya, kapag hindi siya interesado sa isang bagay, parang sayang lang ang oras para tingnan. Pero ngayon, mas maayos na. Nagkaroon na siya ng malasakit sa iba. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, Yangshin. Tita, ang gaganda ng mga bag at alahas na ito. Napakaganda ng taste mo. Di ba? Sabi ko sa'yo, bagay na bagay sa iyo. Ito ang pinili ko para sa'yo ng matagal bilang regalo sa ating pagkikita. Noon, nagmamadali ako, kaya wala akong nadala. Ngayon ko na lang ibibigay. Paano naman pwedeng ganoon? Tita, napakamahal nito. Binigyan niyo na ako ng napakahalagang jade bracelet. Paano pa ako makakatanggap ng ganito kamahal na regalo? Eh, Masaya ang tita na binilhan ka ng regalo. Galing sa pamilya Fu ang jade bracelet. Iba ito sa regalong pangpulong. Tanggapin mo na ito. Kung hindi, magagalit talaga ang tita. sige tita, kukunin ko muna ito. Hmm. Salamat po. Kukunin ko muna. Kapag may pagkakataon, ibabalik ko ito sa inyo. Anong ginagawa mo? Halata naman, sa sahig ako matutulog ngayong gabi. Amo Fu, alam kong masama ang pagkakatulog ko. Tiyak na naaabala kayo. Kaya simula ngayong gabi, sa sahig na ako. Hindi na makakaabala sa tulog mo. Gawin mo ang gusto mo. Ginoong Fu, pasensya na po talaga. Hindi ko talaga sinasadya. Ngayong gabi, siguradong mag-iingat ako. Siguradong hindi ko lalampas. Oh. Ginoong Fu, baka ngayong gabi, sa guest room ako matutulog para hindi na maabala ang pahinga mo. Hindi na kailangan. Katulad ng dati. Bakit parang medyo masakit ang labi? Parang hindi sinasadya. Parang nabangga sa isang bagay. President Fu, kumusta po kayo? Wala lang. Nainom ako ng tubig ng mabilis.
Bakit? Parang may mali. Nandito ako sa labas ngayon. Ibukas mo ang pinto. Nasaan ang lalaking sinabi mo? Papunta siya rito para makilala ko. Nagtatrabaho siya. Wala siya sa bahay. Yang Shin, hindi ako humadlang sa paghahanap mo ng kaligayahan. Pero bakit mo gustong iwan ang asawa mong maayos? Magmahal sa lalaking kakilala mo lang? Kahit papaano, gwapo siya. Kaysa sa asawa kong, hindi ko nakita mas maganda. Makakain ba ng mukha? At saka, ang asawa mo, Fuji Yu. Siyang kilalang gwapo. Nanay, huwag mo akong lokohin. Hindi ko siya nakita. Paano ko malalaman? Niloloko mo ba ako? Halika, hahanap ako para sa iyo. Ito ang asawa mo, Fuji Yu. Makakaloko ba ako sa iyo? Halika, tingnan mo. Nako, bakit siya umuwi ng ganitong oras? Oy! Fuzong, huwag ka muna pumasok. Sa labas ka muna sandali, okay? Sandali lang. Pakiusap. Anong ginagawa mo? Umuuwi ako sa sarili kong bahay. Tapos haharangin pa ako sa labas? Hoy! Wag! Hindi! Nanay ko kasi. Umuwi na kasi ang nanay ko. Nakaupo siya ngayon sa sala. Pakiusap. Ngayon, huwag mo siyang makita. Bakit? Ganito ba ako kakahiya? Kapag kasama kita, nahihiya ang nanay mo? Hoy! Hindi! Talagang hindi. Saan napunta ang isip ninyo? Kasi natatakot ako baka ang nanay ko. Pag nakita kayo, napakaguwapo ninyo. At ang ganda pa ng kalagayan ninyo, baka sakali, magustuhan ka agad niya kayo. At ipipilit niyang maging manugang niya kayo. Magugulo ang lahat ng plano mo. Ah, ganoon ba? Paano ko nalaman? Sa puso mo, ganito kataas ang tingin sa akin? Talaga, tiyak na tiyak. Kaya, pakiusap po, makiwas muna kayo. Pangako, mapapauwi ko agad si mama. Pwede naman akong umuwi ng mas late. Pumayag po kayo? Pero, kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Anong bagay? Basta kaya ko. Hindi ko pa alam. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo. Sige. Walang problema. Sino yon kanina? Bakit ka nagmamadali? Wala. Delivery rider. Naligaw lang. Ma, yung sinabi mo kanina, pinag-isipan ko ng mabuti. Tama ka. Pag-iisipan ko talaga. Totoo? Ang bilis mong nagbago ng isip. Totoo. Umuwi na po kayo. May gagawin pa po ako mamaya. Sige na, alis na tayo. Ziyu, Madam Wen, ang swerte naman. Anong ginagawa mo rito? dumaan lang ako para bisitahin ang anak kong babae. Ikaw naman? Dito ka rin ba malapit nakatira? Huy. Sir Fu, huwag ka muna pumasok. Sa labas ka muna sandali, pwede ba? Sandali lang. Pakiusap. Ano ba yan? Uuwi ako sa sarili kong bahay. Tapos, haharangin pa ako sa labas? Hoy, huwag. Hindi. Si nanay kasi. Bumalik na si nanay. Nakaupo siya ngayon sa sala. Pakiusap. Ngayon, huwag mong hayaang makita kanya. Ah, oo. Sa harapan mo lang ako nakatira, Madam Wen. Ang anak ninyong babae, dito rin pala nakatira. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman niyang dito nakatira si Yang Shin. Paano kung bigla niyang mapansin at makita niyang nagsasama si Yang Shin at ang ibang lalaki? Paano kung magkasama silang nakatira? Hindi. Ang anak kong babae, hindi siya dito nakatira. Dito sa subdivision na ito, nakatira ang isa niyang matalik na kaibigan. Ang anak kong babae nitong mga araw, nagtuloy sa bahay ng matalik na kaibigan niya. Pumunta ako para tingnan siya. Ah, ganun ba? Hindi ko inakala na napakaswerte. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Hindi na ako makikialam. Aalis na ako. Umuwi ka na. Bakit ngayon mas late kaysa sa normal? Kamakailan sa opisina, nag-asikaso ng ilang bagay. Hey naku, alam mo lang trabaho. Hindi mo rin alam na umuwi ng maaga. Samahan ang mama at Shinshin. Oo nga anak, ang marriage certificate mo.
Sa pagpunta ko ngayon, dala ko rin para sa iyo. Nasa desk ng kwarto ko. Kunin mo at itago mo. Siya. Alam na. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang batang babae ng pamilya Wen, ang asawa ko sa ngalan. Ano talaga ang itsura niya? O Yano, Sir Fu, pasensya po sa abala. Tungkol sa mga unang assessment report, lumabas na. Kailangan po ninyong tingnan. isan mo sa akin ang report. Titingnan ko na. Sige, Sir Fu. Isa pa, ang pulong bukas ng alas 2 ng hapon, na iba sa alas 9 ng umaga. Isend mo muna sa akin ang report. Si, Bakit matagal ang pagkuha ng marriage certificate? Nakapag-impake na ako. Nanay, una kong gagawin ang trabaho ko. Ang marriage certificate, ilagay mo muna. Kukunin ko sa susunod. Sige na, ako muna ang mag-iingat. Tita, ngayon, gusto kong maglakad-lakad sa parke malapit dito para makalanghap ng sariwang hangin. Sa gabi, babalik ako ng medyo late. Walang problema. Sige lang. Huy, ayos ka lang ba? Ayos lang. Low blood sugar lang. Kain ka ng tsokolate. Upo ka muna dito, aalalayan kita. Gusto mo ba tumawag ako ng ambulansya? O kaya, tawagan ko ang pamilya mo? Ikaw ba si? Wen Yanshin. Hoy, ano yon? Naku, Yuge! May napakalaking balita ako. Siguradong ito ang pinakamalaking balita ngayong taon. Hindi, ito ang pinakamalaking balita sa buong buhay mo. Ang pinakabombang balita. Diretsuhin mo na. Yung babaeng hinahanap mo, yung babaeng parang buwan na tumutugtog ng piano, nakita ko na siya. Mali, nakumpirma ko na. Sino? Pamilya Wen, anak ng pamilya Wen. Yung pamilyang nakapag-arranged marriage sa'yo. Yung babaeng hinahanap mo, asawa mo na pala ng 3 taon. Anong sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Sabihin mo ulit. Sinasabi ko, ang pinapangarap mong hinahanap sa loob ng maraming taon ay Wen Yangshin. Siya ang asawa mong pinakasalan 3 taon na ang nakalipas nang hindi mo man lang tiningnan. Paano kaya? Paano kaya siya? Paano hindi posible? Sabi ko nga, noon, pinilit kong puntahan mo siya, ayaw mo. Kung 3 taon na ang nakalipas, sumunod ka sana at tumingin sa Civil Affairs Bureau, hindi na ako maghihirap pa sa paghahanap. Makakapag-asawa na ang mga anak ninyo. Sigurado ka talaga? Totoo ba? Ngayon, siguradong may matibay na ebidensya. Matinding hirap ang pinagdaanan ko para makuha ito. Ang internal surveillance video ng charity banquet noon, kahit medyo malabo ang resolution, pero siguradong Wen Yangshin iyon. Ano ba ang nangyari? Ang taong hinahanap mo sa buong mundo ay nasa rehistro ng pamilya mo. Nandyan lang. Hahaha. Oy, bro, ano ang gagawin mo ngayon? Ipapatuloy pa ba ang paghihiwalay? Matagal kang nagpursige sa paghihiwalay para lang makalaya at hanapin siya? Ngayon, ayos na. Ang target ay automatikong bumalik. Parang nanalo? Sa jackpot? Oy, bro. Bakit hindi ka nagsasalita? Napakagandang bagay nito. Bakit parang hindi ka masaya? May gagawin pa ako. Baba na muna. Oy, Ju, pare. Nasaan si Shinshin? Si Shinshin, kaninang hapon, sabi niya lalabas siya para magpahangin. Gabi na raw siya uuwi. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala lang. Nagtatanong lang. Das. Matutulog na muna ako.
Sino ka? Dapat ako ang nagtanong sa'yo. Sino ka? Bakit nasa bahay ni Yanshin ka? Ito ang bahay ko. Pasensya, nalasing si Yanshin kanina sa gabi. Sinundo ko siya. Pakiusog nga. Aalalayan ko siya para makapagpahinga. Ibigay mo siya sa akin. Ano ang relasyon mo sa Yanshin? Kailangan kong sigurado na ibibigay siya sa taong ligtas. Ako ang may-ari dito. Ang dahilan ko. Sapat na ba? Sige, nalasing si Yanshin. Pakialaga mo siya. Kapag may nararamdaman siya, tumawag ka agad sa akin. Gwapo. Ano ginagawa mo dito mag-isa? Naghihintay ka ba? Hindi ako nag-iisa. May iba pa? Sino yan? Lumabas ka at makipaglaro. Oy, dito. Hindi ba may isa pang lasing na sumasayaw-sayaw? Gwapo? Gwapo? Napakawito mo. Gusto ko yan, hehehe. Ano ba talaga ang gusto mo? Yung gwapo? O yung witty? Gusto. Kita. Ano to? Kasunduan para sa pagtatapos ng relasyon. Ano ang aalisin? Anong relasyon? Wala. Anong relasyon? Lasing ka. Hindi ako lasing. Tutulungan kitang humiga. Hindi ako lasing. Hindi ako lasing. Wen Yangshin, bitawan mo at humiga ng maayos. Ayaw ko. Masarap ang pakiramdam. Hayaan mo akong yakapin sandali. Yakapin sandali. Wen Yangshin, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko. Hinahawakan kita. Nasa panaginip ko na. Bakit hindi mo ako hayaan hawakan sandali? Huwag kang umalis. Nasa panaginip ko na. Gusto mo pang apihin ako? Wen Yangshin, bitawan mo ako. Hindi ko bibitiwan. Bakit mo ako inaapi? Wen Yangshin, huwag kang masyadong magmalabis. Masyado? Sa panaginip ko. Hahayaan pa kitang manakit sa akin? Wen Yangshin, ikaw ang may kagagawan nito. Galit ka na? Sige, halikan mo na lang ako pabalik. Heto. Tingnan mo, pwede na to, di ba? Wen Yangshin, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang magsisisi. Boss Fu, ikaw. Bakit ka nakahiga dito? Lasing na lasing ka kagabi, wala ka sa sarili. Natatakot lang ako na baka hindi ka magpakita ng magandang asal sa gabi, at baka may mangyari sa'yo. Salamat. Wala naman akong ginawang masama. Huwag muna nating pag-usapan ang ginawa mo. Ang mga bagay na yon. Yung lalaking naghatid sa'yo kagabi, ang lalaking yon, sino siya? Si Ye Jiming ba ang sinasabi mo? Siya ay mula sa pamilya Yi. Nagkita lang kami kahapon sa parke, nang hindi sinasadya. Ang pamilya, yeah. Close ba kayo? Hindi naman kami super close. Mga ilang dosenang taon na rin kaming magkakilala. Kapitbahay lang, noong bata pa ako. Gusto na gusto kong sumunod-sunod sa kanya. Kuya Xiaoye. Ang sweet nga ng tawagan nyo. Nag-aral kasi siya sa abroad. Kakabalik lang niya. Ay, ang swerte nga ng pagkakataon. Ikaw si Wen Yangshin? Kilala mo ako? Ako si Ye Jiming. Nakalimutan mo na ako? Dati akong kapitbahay nyo. Noong bata pa tayo, lagi mo akong sinusundan. Tinatawag na Kuya Xiaoye. Kuya Xiaoye. Naalala ko na. Di ba nag-abroad ka? Bakit ka bumalik? Pagkatapos ng pag-aaral ko doon,
Naisipan kong umuwi para magtrabaho dito. Di ko inaasahang makikita kita rito. Malapit ka ba dito nakatira? Oo, medyo malapit. Ang tagal na nating di nagkita, bibili muna ako. Mag-inuman tayo. Si. Dito na lang tayo uminom. Pagkatapos nito, ihahatid na kita pa uwi. Si. Tara, narinig ko, ikinasal ka na pala 3 taon na ang nakalilipas? Oh, Masaya ka ba? hindi naman masasabing masaya. Kasi nga, yung asawa ko sa batas, hindi ko nga alam kung ano ang itsura. At ngayon nga, naghahanap ako ng paraan para makipaghiwalay. Kung kailangan mo ng tulong, pwedeng sabihin sa pamilya mo na tayo na para matigil na ang kasunduan ng mga Wen at Fu. Ang aming pamilyang, handang makipagtulungan sa mga Wen. Pag-iisipan ko muna. Ito na lang ang naaalala ko. Paano ako nakauwi pagkatapos? Ay, blanco na ako. Ang nangyari pagkatapos mong makauwi, wala ka talagang maalala? Naalala ko na. May naalala ka ba? Nag-usap kami ni Ye Jiming para magkita. Pupunta siya sa bahay para magkita kami. Malapit na ang oras. Ano pa? Iyon lang ang naalala ko. Ang iba, ako, talagang hindi ko na maalala. Kagabi, nag-blackout ako sa pag-inom. Wen Yangshin. Magaling ka talaga, Wen Yangshin. Ha? Umalis ka. Bukod sa pagtulog, hindi ka na dapat pumasok sa kwarto ko. Walang kwenta. Misa. Sing-sing. Anong oras ka nakauwi kahapon? Hindi mo alam. Ang anak ko, naghintay siya sa'yo hanggang late kagabi. Naghintay siya sa akin hanggang late. Kagabi, nakaupo siya sa sofa. Nakaupo siya sa sofa na may masungit na mukha. Tumingin sa orasan kada 10 minuto. Parang naghihintay sa asawa. Nag-usap kami ni Auntie Wang para maglibot. Alis na ako. Oh. Nagantay siya sa akin hanggang gabi. Sinabi ko pa siyang kuripot. Dapat ba ako? Humingi ng tawad sa kanya? Nagantay ka sa akin kagabi. Para lang ito. Hindi. Tapusin na natin ang kontrata. Ano sinabi mo? Sinabi ko. Tapusin na natin ang kontrata. Bakit bigla mong gustong tapusin ang kontrata? Dahil ba? Sa lalaking Ye kagabi? Kung kailangan pwede mong sabihin sa pamilya. Nagiging kami. Maaaring ganun ang tingin mo. Wen Yangshin. Sa tingin mo ba nakakatukso ng iba, nakakapag-isip ng iba para sa iyo? Nakaka-stress? Sobrang nakakapagpaligaya. Ano ang kinalaman ko? Kahit ano pa man, hindi ako sumasang-ayon sa pagkansela ng kontrata. Fujiu? Makatarungan ka ba? Kahapon, hinintay mo ako hanggang hating gabi. Para lang sa kontrata. Ngayon, ako ang nagmungkahi. Hindi ka naman sumasang-ayon. Ikaw, bakit pa bago-bago ang isip mo? Ako ang gumawa ng kontrata. Ang desisyon ay nasa akin. Kung ikaw lang ang magpilit na pawalang bisa, iyon ay paglabag sa kontrata. Dapat magbayad ka ng multa sa akin. Ikaw. Si. Hayaan mo na. Yangshin. Hindi ba ako nakakaabala? Kahapon, napag-usapan na? Ngayon, dumalaw ako para makita ka. Okay lang. Yangshin, ang bagay na sinabi ko sa iyo kahapon, ano na ang pasya mo? Nag-isip ako. Ang kama sa aking kuwarto. Nagulo mo kahapon nang matulog ka? Ngayon, ayusin mo ito. Ha? Ngayon? Hindi ba ako pwedeng pumunta ng gabi? Hindi. Pumunta ka na ngayon. Kung hindi, mula ngayong gabi,
Magpapalit ka ng kama sa sahig. Maghintay ka muna. Bababa ako mamaya. Sige, huwag kang magmadali. Ginoong Fu, tama ba? Sinadya mong paalisin si Yangshin? Natatakot sa sasabi ko sa kanya? Malapit kayo ni Yanshin? Siyempre. Magkasama kami mula pagkabata. Malapit ang aming pagkakaibigan. Walang pag-aalinlangan. Pagbalik ko sa bansa, para lang hanapin siya. Gusto mo siyang ligawan? Hindi pa ba halata? Sayang, huli ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, nagkita na kami ng mga magulang ni Yanshin. At gusto siya ng nanay ko. Magkasundo sila. Pero kahapon mo lang sinabi na kayo ni Yangshin ay magkasama lang sa bahay? Kahapon ay kahapon. Ngayon ay ngayon. Ginoong Ye, nakita mo ba ang bracelet na suot ni Yanshin? Napakamahal ng bracelet. Iyon ang pamanang alahas ng pamilya Fu para sa asawa. Personal na ipinutong ng nanay ko sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na kailangan kong ipaliwanag. Kaya, Ginoong Ye, ilang mga hangarin. Dapat ihinto na. Yangshin, ano ang desisyon mo? Kuya Jiming, nag-isip ako. Ang sinabi mo kahapon. Huwag na lang. Nagbago ang isip mo. Oh, Salamat sa pagtulong mo. Pero ito ay sarili kong problema. Hindi tama na isama ka sa problema. Ako na ang hahanap ng solusyon. Mukhang nakahanap ka ng mas madaling solusyon. Tama ba? Parang ganon. Sige. Kung may problema ka, tumawag ka lang sa akin. Hindi na kita istorbo. Sasamahan kita. Yangshin. Hindi pa tayo nagpalitan ng contact information. Ang numero ng telepono ko ay... Fujiu, ano ba? Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka kakaiba ngayon? dahil nakita ng ilang tao ang dati kong mabuting kuya. Nang may pagkukumpara, saka nagsimulang mapansin. Ako'y kakaiba sa lahat ng bagay. Hindi ba? Nagsiselos? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Anong selos ang kinain ko? Singsin, subukan mo ang isda. Si, Inihanda ko ito para sa iyo. Tita, ang sarap ng pagkain na ginawa mo. Nanay, huwag mo na pag-aksayahang ang oras mo. Noong bata, siya ang kuya sa kapitbahay, mas marunong sigurong mag-alaga. Anong masarap na pagkain ang hindi niya kinain? Anong kuya? Wala po, tita. Pinupuri niya po ang pagluluto ninyo. Kumain ka na. Anong ginuguhit mo at napaka-focus mo? O baka naman, inaalala mo ang mga panahong magkasama kayo noong bata pa? Fujiu, kailan ka ba titigil? Ako at si Ye Jiming, matagal na kaming magkaibigan. Pwede bang? Huwag mo nang palaging pag-usapan yan. Matagal nang magkapit-bahay at magkasama noong bata. Malalim ang pinagsamahan ninyo. Noong bata pa kayong dalawa, naglandian ba kayo ng palihim? Ikaw, Sabihin mo, hinawakan ba niya ang kamay mo? Hinahalikan ka ba niya? hindi ka na makatuwiran. Malamig ang sahig, baka magkasakit ka, baka masaktan na naman ang puso ni Yemo. Fujiu, hindi ba't palagi kang nagtatanong kung kailan ba ako noong kailan ba ako nagkaroon ng relasyon kay Ye Jiming noon? At Ano naman kung oo? si, sasabihin ko na sa'yo ang sagot. Ngayon alam mo na, sino ang unang lalaking hinalikan ko? Nasiyahan ka na ba? Ikaw, Ikaw ang unang humalik, binalik ko lang, tabi na tayo. hindi. Yung kanina, yung kagabi, yung halik na yon, totoo pala. Oh,
Naalala mo rin sa wakas? Bakit hindi mo ako pinigilan? Pinanood mo lang akong magwala sa kalasingan? Yung pag-inom mo kagabi, akala mo ba madali akong mapipigilan? Parang pugita ka kung kumapit, ayaw mo akong bitawan. At saka, sino ba talaga ang parang bastos na maliit na humalik at humimas ng husto? Hindi pa kita sinisingil. Ikaw pa ang nauna sa akin. Eh kasi ang gwapo mo kasi. Hindi yon. Ang ibig kong sabihin, hindi na ako uulit maglasing. Ngayon ka lang nagkamali? Ngayong naalala mo na lahat. Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Sumpa ako at si Ye Jiming. Talagang tunay na pagkakaibigan lang. Walang iba pang anuman bukod sa pagkakaibigan. E paano naman ako? Ikaw? Ano naman ang tungkol sa'yo? Hindi ba't simpleng relasyon lang ng amo at empleyado tayo? Nagkakasundo lang tayo. Wen Yangshin. Kagabi, kumakapit ka sa akin at sinabing gusto mo ako. Ngayon, nagkukunwaring nakalimutan mo na? Iba yun. May asawa ka na ngayon. Mali ang ginagawa natin. Wen Yangshin. Alam mo namang ang relasyon ko sa asawa ko sa ngalan lang talaga. Walang anumang damdamin. Bumalik ako ngayon para asikasuhin ang diborsyo. Hindi pa rin pwede. Hanggat hindi pa kayo legal na hiwalay, kayo pa rin ang mag-asawa sa mata ng batas. Ayokong maging kabit. See? Ikaw sa kama, ako sa sahig, mamayang gabi. Bukas, aayusin ko na ang lahat. Aayusin? Aayusin ang ano? Matulog na tayo. Magandang umaga, Mrs. Wen. Ako, si Fu Jiyu. Jiyu, maaga kang tumawag. May kailangan mo ba? Tungkol sa kasal namin ng anak mo. Nagdesisyon ako na mag-divorce. Divorce? Jiyu, biglaan naman ito. Siguro pwede mo pa. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Alam kong biglaan ito. Ang divorce na ito, sa lahat ng epekto sa Wen Group, ang Fu Group ang sasagot at magbibigay ng sapat na kompensasyon. Ang gusto ko lang ay mapabilis ang proseso. At kung pwede, gusto ko sana, bandang 6 p.m. ngayong gabi, sa Moon Island Restaurant, makipagkita. Ang mga detalye ng divorce. Sige, kung desidido ka talaga, papakita ko siya sa'yo ngayong gabi. Salamat sa pag-unawa, Mrs. Wen. Kung ano ang gusto mo. Hoy, mama. Nagdesisyon ako na maghihiwalay na kami. Pakikausap mo, si Fujiu. Kakaiba. Bakit pareho kayong nagsasabi ng paghihiwalay? Pareho, mama? May iba pang gustong maghiwalay? Siyempre, sino pa ba? Fuziyu. Kanina lang tumawag. Sabay gusto niyang maghiwalay kayo. Siya ang nag-una? Oo. Sabay gusto niyang magkita kayo sa alasyang ngayong gabi para makipag-usap sa'yo tungkol sa paghihiwalay. Ayos yon. Talagang maghihiwalay na kami. Mama, hanapin mo ang kuwintas na binigay ng pamilya Fu sa akin. Ipahanap mo at ipadala dito. Dadalhin ko yun mamayang gabi. Sige, ipahanap ko. Kapag nahanap, ipapadala ko sa'yo. Alas 5:30 na. Ang tagapadala ng kuwintas. Bakit hindi pa dumadating? Miss Wen, na-traffic ako dito. Tinatayang 20 minuto pa para maihatid. Pwede ba bilisan mo? Bakit hindi pa dumating? Halos kalahating oras na ang late. Kalahating oras na ang late. Sana hindi makaapekto sa pag-uusap ng divorce. Pasensya na, late ako. Nasaan siya? Kalahating oras na ang late. Darating ba talaga siya?
Siguro ako yung sobrang late. May inuna siyang lakad. Padalhan mo na lang siya ng mensahe. Kasalanan ko naman talaga. Ginoong Fu, pasensya na po. May personal akong dahilan kaya ako nahuli. Pagdating ko, wala ka na. Nasayang ang oras mo. Pasensya na talaga. Kung magkakaroon ka pa ng oras sa susunod para pag-usapan ng annulment, maaari mo akong kontakin kahit kailan. Dumaan siya. Yang Hin. Lumabas ka pala ngayon. Wala nga, nasa bahay lang ako buong araw. Hindi ako lumabas buong araw. Oo nga, hindi nga ako lumabas. Patuloy na dinadala ng ate ang pagkain ko. Kung hindi ka naniniwala, tanong mo sa ate. Ano ang pinag-uusapan? Halika, kumain ng prutas. Tita, tamang-tama ang pagdating mo. Pinipilit niya akong tanungan. Kung lumabas ako ngayon, mabilis mo akong patunayan. Hindi ba ako nasa bahay buong araw? Oo, Singsin ay napakamaayos ngayon. Nasa bahay lang siya at nagpipinta. Oo, Mama. Ang marriage certificate na iniwan ko sa iyo noong nakaraan. Saan mo ito inilagay? Ang marriage certificate? Parang inilagay ko ito sa kahon. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito agad mahanap. Bukas sa umaga, hahanapin ko ito ng mabuti. Kapag nahanap ko, ibibigay ko ito sa iyo. Siya? Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo nilinlang si Jiyu kanina? Kaninang hapon, lumabas ka talaga ng ilang oras, diba? Tita, hindi ko sinasadya na siya'y linlangin. Hindi ko lang alam kung bakit nitong mga nakaraang araw ay laging naghihinala ng walang dahilan. Oo, lumabas ako ngayon. May personal akong inasikaso. Pero siguradong walang masama doon. Natatakot lang ako na kung malaman niya, mag-iisip na naman siya ng kung ano-ano. At maaapektuhan ang relasyon namin ng walang dahilan. Hay naku. Naranasan ko na yan, anak. Nakikita ko. Mahal ninyo ang isa't isa, pero bakit hindi ninyo pag-usapan ng diretsyo? Kung patuloy kayong magtatago sa isa't isa, lalong lalala ang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang mag-alala, tita. Wala talaga akong ginawang kahit anong masama sa kanya. Kapag dumating na ang tamang panahon, ipapaliwanag ko sa kanya ng maayos. Inihahanda ko na ang usapin tungkol sa diborsyo. Ah, sige. Pero ang kakaiba? Nakipagkita ako sa kanya, pero hindi siya dumating. Sa halip, nakita ko ang likod ng isang tao na halos kapareho mo. Nakita niya ako. Siya at ang kasintahang niya. Saan sila nagkita? Sandali, baka hindi posible. Ang kasintahang ko ay Fu ang apelyido. Siya rin ay Fu ang apelyido. Kahit pareho ang pagbigkas, hindi iyon ang parehong karakter. Hindi, kung siya, dapat mas late siya umuwi kaysa sa akin. Tama. Tiyak na pagkakataon lang. Tiyak na nagkamali siya. Ah, ganun ba? Tiyak na nagkamali ang paningin mo. Buong araw ako ngayon nasa bahay. Hindi ako lumabas. Pwede mong tanungin ang tita. Tiyak na nagkaroon ka ng hallucination. Ganon kaaga? Si. Nanay, nag-text na Fujiu. Nag-aya siya sa atin ngayong gabi. Alas 7 sa Moon Island Restaurant. Para pag-usapan ng divorce. Hindi natuloy kagabi? Pumunta ako kagabi, pero nahuli ako. Umaalis na siya. Siguro naiinip. Sige, alam ko na. Pupunta ako ngayong gabi.
Bakit nandito ka? Nandito ako para makita ang aking mapapangasawa. Ikaw? Bakit ka nandito? Nandito rin ako. Para makita ang aking mapapangasawa. Ang pangalan mo ay Wen? Ikaw ay. Fujiu? Ikaw ay Wen Yangshin? Ang Wen Yangshin mula sa pamilyang Wen. Kaya, palagi mo akong niloloko na ang pangalan mo ay Fujiu. Masaya ba sa'yo ang pagloloko mo sa akin? Niloloko ko? Noong nasa villa, malaki ang reaksyon mo sa salitang fu agad-agad kung hindi dahil sa takot na mawala ka. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Pinibini Wen, ano ang dahilan? Kung bakit itinatago ang identidad para maging stunt ko? Ano ang dahilan? Noong mga panahong iyon. Hindi iyon para sa plano kong mag-divorce. Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala na ikaw iyon? Kaya pala ganoon ang reaksyon ni Auntie sa unang pagkikita namin. Naintindihan ko rin. Kung bakit natural lang para sa mama ko ang pagtanggap sa'yo. Paulit-ulit niyang pinipilit kami na mag-honeymoon. Jiyu, Yanshin. Nagkita kami sa pintuan ni Ginang Wen. Nag-usap kami ng ilang sandali at saksabay na pumasok. Hindi naman ako nakasagabal sa inyo. Yangshin, nagkita na ba kayo dati? Nagkita na po. Hindi lang nagkita. Ang Shingshin ay kasama ko ngayon sa bahay. Mahal ko ang batang ito. Kasama sa bahay? Ano ang nangyari? Hindi mo ba sinabi? Jiyu, pinagsama-sama mo kami ngayon. Ito ba ay may mahalagang bagay na iaanunsyo? Tita Wen, nanay. Ako at Yangshin ay nagdesisyon na magkaroon ng kasalan. Isang tunay na kasalan.